talagang pinagpala yung buhay ng born-again Christians, specify, no? Because of our relationship with the Lord, palagi tayong merong inaasahan sa Panginoon. Tama po ba? Kahit na yung sitwasyon natin o yung panahon parang lumuluha, ay still there is joy, amen? Because this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Palagi po tayong may kagalakan sa ating puso dahil si Kristo ang ating Panginoon. He is the Savior of our soul. Sa umaga pong ito, hayaan po natin na patuloy pong katagpuin ng Panginoon yung ating mga puso, yung ating mga kaisipan patungkol sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Okay? At ang pag-aaralan po natin today is because, of course, it is in line with our kingdom alignment, no? We have started with the book of Matthew about our story or your story. Sabihin mo sa katabi mo, your story. Ayan. But today, we will be looking at a story in Matthew chapter 1, nabanggit yung kanyang pangalan. The story of Tamar, the woman who refused to be sidelined. Okay, the story of Tamar, the woman who refused to be sidelined. Okay. Kung paano ang Panginoon ay pinalitan niya yung rejection o yung pagtanggi ng tao into redemption. Amen. Lahat po tayo, no? We are rejected. We felt rejected. Somehow, na-experience nyo na po bang ma-reject? Diba? Somehow, na-reject ka at meron talagang intentional ni-reject kang diretso, But God, our Lord Jesus Christ, always redeems. Tinutubos niya yung lahat ng rejection sa ating mga buhay. Okay? So makita natin yung ating talata doon sa Matthew chapter 1 verse 3. Okay? Matthew chapter 1 verse 3, ang nakasulat po doon, Judah and Tamar had twin sons, Perez and Serah. Okay? So that is the verse. Judah and Tamar had twin sons, Perez and Zerah. Makikita po natin yung kwentong ito ni Judah at ni Tamar doon sa Genesis chapter 38. Okay? So when life pushes us back, pag ang buhay ay parang ikaw ay tinutulak pabalik, napakahalaga po na alam natin kung ano yung ating nagiging responses. Lalo na po ngayong panahon ito. Meron tayong personal relationship with the Lord. But we are not excused. Hindi tayo excused doon sa nasasaktan. Sino po yung hindi ka na nasasaktan dito? So lahat tayo nasasaktan, dumadanas ng pain. Okay? One of the deepest pains a person can experience is not physical suffering. It's not just a physical suffering. It is the pain of being forgotten. Yung kinalimutan ka. The pain of being overlooked. Overlook sa Tagalog ay nakakaligtaan ka. Ay, wapin pala na eh. Ay, oo nga pala, nandiyan. Ay, ikaw nga pala, no? Ay, nandiyan ka pala. But anyway, so ito'y painful, no? Yung 20 kayo, tapos 19 lang bilang, nakalimutan ka. Okay, so may mga bagay na talagang sabi ko nga po sa isang kapatid, pag talagang nasusubok ka, minsan it's not intentional, no? Pero ikaw ang nasusubok. So, it's also the pain of being rejected and the pain of feeling that your lives no longer matter. Parang wala nang kwenta yung buhay.
parang wala na akong silbi. Alam niyo po, commonly, pag older person ka na, pag parang limited na yung nagagawa mo, limited na yung nako-contribute mo, somewhat you feel it doesn't matter. Parang, hindi na ako wala nang kwento yung buhay ko, konti na lang yung na-contribute ko. Dumadating po yung pakiramdam na ganyan. Tama po ba? Or even, you're not yet that, hindi ka pa ganun katanda, pero pag parang yung responsibility ay hindi na naibibigay sa'yo, feeling mo, life doesn't matter. Many people know the names of Abraham, okay? Si Moses, si David, Paul or Joseph. Kilala nila yan sa Bible. Pero yung pangalang Tamar, di ba? Nino ito? Si Tamar, yung kapitbahay mo. Sino si Tamar? Alam niyo po, may 3 pangalang Tamar sa Bible. Okay? Isa itong pag-aaralan natin. At yung isa ay yung anak ni David na kapatid ni Absalom. That she was violated by his half-brother. At pinagtanggol po siya ni Absalom. Okay? Pinatay ni Absalom yung nag-violate kay Tamar. And nagkaanak po si Absalom at pinangalanan niyang Tamar. Ibig sabihin talagang si Absalom, mahal na mahal niya yung kanyang kapatid na si Tamar. Okay? So, 2 Tamar. At itong Tamar na ito na manugang ni Huda na ating pag-uusapan sa oras pong ito. Okay? So, si Tamar po ay hindi kilala, pero God placed her name in the genealogy of Jesus. Parang minsan lang nabanggit yung kanyang pangalan, pero napaka-importante ng kanyang role, She was in the genealogy of Jesus, di ba? Ang ganda nun, That's why whenever we read the genealogy, yung he begat, Abraham begat, Isaac begat, hanggang doon sa lahi po ni Jesus. Why? Because Tamar's story is a testimony that God specializes in restoring people whom society has rejected. Okay? Pwedeng ayusin, baguhin ng Panginoon ang kwento. Yung parang hindi magandang kwento ng ating mga buhay. Lalo na kung hindi tayo pinapansin ng lipunan. Okay? So, alam niyo po, ngayong panahong ito, iba-iba na yung kwento sa lipunan po natin. So, let's just better be really serving God and trusting God kaysa sa maging kilala ang pangalan mo na hindi ka totoo sa pagmamahal mo sa Diyos. But anyway, ang buhay po ni Tamar ay napakagandang encouragement sa bawat isa sa atin. Maybe you have been betrayed. Maybe you were somebody or your sacrifices were overlooked. Yung meron kang mga ginawang important things or sacrificial things, pero parang hindi na napapansin. Parang hindi na naaalala. Tama ba? Yung church po natin, it's ilang years na po ba tayo dito? 28, 29? 29 years, So, parang in 29 years, parang somewhat, may mga sacrifices na parang hindi na alam. Di ba? And somehow you feel pain. Di na alam, di na nila ako kilala, di na nila naaalala. Okay? Or in the family, yung mga magulang, di ba? Yung mga nanay, pag yung mga anak natin may mga kanya-kanya ng buhay, madalang na lang balitaan o makibalita. Somewhat they are feeling pain. So today, siguro, there are some of us here that we feel pain
from maybe a rejection or abandonment or being overlooked. Today, let's let God fix your story. Amen? And see, God is working. Sapagkat sabi po ng salita po ng Panginoon that He is the Alpha and the Omega. He is the author of our life. Amen? That He who began a good work in us will be faithful to complete it until the day of our Lord Jesus Christ. Okay? Parang yung kwento ng buhay mo, nag-iiba, pumapangit. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ang mismong nagpasimula ng buhay na ito'y magtatapusin niya ito doon sa mas magandang kwento. Amen? Ang sabi ng Psalm 139, 136, the days allotted to me had all been recorded in your book before any of them ever began. Ang sabi po ni David, no? Yung aking buhay ay nakatala na sa iyo bago pa ito magpasimula. Okay. Pero bakit ganyan ang sitwasyon ng aking buhay? Okay. Because somehow, maaring yung ating mga ninuno, ating mga magulang, hindi alam ang kaparaanan ng Biblia. Subalit salamat sa Panginoon na sumpungan natin ang kabuluhan ng ating buhay nang nakilala natin si Kristo. At hindi pa huli ang lahat. Amen? God can continue a good story sa ating buhay. So today, let us just lay down our whole life before the Lord as we listen to the story of Tamar. Tamar's story declares your rejection is not the end of your story. God is still writing. Hindi pa tapos ang kwento. Isinusulat pa ng Panginoon. Oo, tapos na. Pero along the way, yung mga hindi naging tama, mas pinapaganda. Tama po ba? Ngayon, usong-uso sa mga kwento, sa mga palabas, yung may plot twist. Diba? Ay, ganun pala. Plot twist. Yung parang, ang ganda, biglang pumangit, tapos pala, ganito pala, ang magiging katapusan ng kwento. Sila pala. Diba? So, sa buhay po natin, let's just always expect that God is doing something good in our life. Amen? Masakit man, or hindi man maayos, o hindi man ideal, but God is doing something great. That is the specialty of our God. And this what happened to Tamar. So ano ang background ng ating storya? Doon sa Genesis chapter 8, tells us the most unusual story in the Bible. Doon sa Genesis chapter 38. Doon po sa Genesis chapter 37, nagsimula yung story po ni Joseph. Okay? Si Joseph, kilala niyo si Joseph? Yung isa mong kapitbahay, si Joseph yun. Hindi po. Si Joseph na anak ni Jacob. Siya po yung favorite son ni Jacob. Di ba? Sapagkat ito'y anak po ni Rachel, yung kanyang pinakamamahal. Yun yung kanyang unang anak. And then the story goes, kung paano nainggit yung kanyang mga kapatid. Paano siya itinapon doon sa pit at kinuha upang ibenta. And that was the idea of Judah. Ibenta na lang natin siya. Okay. At pagkatapos po nung kwentong yon doon sa chapter 37 ng Genesis, comes this chapter 38. Biglang parang nag-pause. Binigyang daan yung kwento po ni Judah. Okay? So si Judah doon sa verse 38 o sa chapter 38, humiwalay na po siya sa kanyang mga kapatid. Ng ibang lugar po siya. Ng ibang bayan po si Judah. Okay? So doon po, sa mga anak po ni Judah ay napangasawa ni Tamar. Okay? You can read this chapter po sa bahay para makita nyo yung detailed story. Okay? So, i-summarize ko na lang po. Tamar married Judah's son, si Er. Si Er, yun yung panganay ni Judah. Subalit namatay po si Er because of he is so wicked. Okay? And then,
kasunod naman po, she was given to Onan. Okay, that is according to the custom that time. Nung una po kasing panahon, talagang nauunang dapat ikasal yung panganay at dapat magkaroon siya ng anak doon sa kanyang asawa. Subalit dahil namatay, kasunod na naman, ibinigay si Onan kay Tamar. Subalit, Onan is also a wicked man. Namatay din po si Onan. Okay? So, but Onan died. Judah then promised that when his youngest son, Shelah, became older, Tamar would marry him. Okay? So, meron pa siyang anak, pero bata pa. Diba? Noong mga unang panahon po, maagang nag-aasawa yung mga tao, lalo yung mga kababaihan. So, ang sabi ni Judah, okay, sige, umuwi ka muna. Umuwi ka muna sa inyo, hintayin mo munang lumaki yung aking anak. Pag lumaki na siya na yung mapapangasawa mo. Okay? So, si Tamar naman po yung naghintay. He waited. Judah never fulfilled his promise. Tamar was left waiting. She was forgotten. She was ignored. She was set aside. Nakalimutan na ni Judah yung kanyang pangako kay Tamar. Even in the eyes of society, her future was finished. Diba? Sinasabi, maaaring sabihin ng mga tao, wala ka na. Period ka na. Hindi na fulfilled yung promise, hindi ka na pinapansin ni Judah. But God had another plan. Merong ibang plano ang Diyos sa buhay po ni Tamar. Gising pa po ba kayo? Ayan. ang sarap makinig ng kwento, ano? So, ang nangyari, she really felt so devastated somehow, di ba? Nakalimutan na. Maaring, siguro si Shelah ipinakasal na lang sa iba. Maaring lang po, isip ko lang po ito, wala po sa Bible. Maaring sabihin ni Judah, wag mo nang, hindi na kita ibibigay kay Tamar, bala mo, malas siya. Kasi namamatay yung kanyang mga anak, baka ikaw mamatay ka na naman. Somehow, hindi natin alam. Di ba? Pero kinalimutan talaga. No? Hindi talaga finulfill sa kanyang paghihintay. Walang nangyari. Pero tingnan natin yung katotohanan. When people seemingly rejects you, or abandons you, or forgets you, God never forgets His purpose in your life. Amen? Yung tao hindi nila alam kung ano yung layunin ng ating buhay. Pero ang Diyos alam niya ang kanyang layunin. And the Lord, our God, will never forget. Sabihin mo, my God will never forget His purpose in my life. Amen? So marami atin parang sumasama na yung kaisipan na lang, dito na lang, ganito na lang. Okay? So nakita natin, God sees you even when others forget you. Nakikita ka ng Diyos kahit kalimutan ka pa ng iba. Alam niyo po, ang buhay, lalo na if you are so friendly, you have many friends, but sometimes, friends will forget you. Di ba? Naghihintay ka ng balita, hindi ka na binabalitaan. But let us just settle our hearts in the Lord. Ang importante, God always is interested in us. Amen po. Sino dito yung may kaibigan ka pero ikaw, BFF mo pa rin siya. Pero parang ikaw hindi kanya na BFF. Sino ang best friend mo doon? Alam niyo yung commercial na yon. So, meron na siyang ibang best friend. Okay, so they may forget us, but never the Lord will forget us. Judah told Tamar to return in her father's house and wait. Years passed, nothing happened. Judah forgot. Society also forgot.
Her future seemed forgotten. Wala nang future para sa kanya. Tinapos na yung kwento. Imagine the questions Tamar may have asked. Maaring tinanong ni Tamar sa kanyang sarili, meron pa bang nagmamalasakit sa akin? Meron pa bang nag-iisip para sa aking kinabukasan? Does my life still matter? May kwenta pa ba yung buhay? May kwenta pa ba yung buhay ko? Parang ako na lang mag-isa. I'm striving alone in this world. Okay? So, perhaps God has forgotten me. Perhaps some of us have asked same question. Maaring dumaan na yan sa ating kaisipan. Tama po ba? Pag nag-iisa ka, somewhat parang dumadaan yung mga kaisipan na yan. Lord, do you really love me and care for me? But yung aking mga prayers, ba't hanggang ngayon wala pa? Ba't yung ang dami-dami niyang answered prayer? Lord, favorite mo ba ako? Minsan merong ganyang mga katanungan or kaisipan sa atin. When prayer remains unanswered, when opportunities disappear, dapat itong pagkakataon na to, okay, sa'yo na, pero nawala pa. Sabi nga, pera na, naging bato pa. No? Trabaho na, naging bato pa. Bigla pang excited ka na, it suddenly disappeared. When people move on without us, ang saya-saya na nila. Sila-sila na lang. When our faithfulness seems unnoticed. Ever since nandyan ka, pero parang lang, hindi ka napapansin. But Scripture repeatedly reveals God never overlooks what people overlook. He is almighty, He is all-knowing, He is all-powerful. Tayong mga tao, madali tayong makalimot. Ang tao'y marupok, madaling lumimot, or madaling makalimutan. Lalo na pag busy ka. Minsan, you do not intentionally forget. Pero sa dami ng responsibility minsan, may nakakaligtaan. Tama ba? At minsan, ikaw yung nakaligtaan. Birthday ko, hindi ako binate. No? Hindi ako na-announce. Nakaligtaan. Ako nangyayari po yan sa akin, yung madalas kong makaligtaan, yung ibang bagay. But it's not intentionally, but still painful somehow. Amen? Okay? So, sa Bible po makikita natin how many people were forgotten somehow. God never really overlooks, just like Hagar. She was forgotten in the wilderness, but God sees. Napag-aralan natin yung kwento ni Hagar, no? Nandun na lang siya sa wilderness, parang mamamatay na siya at ang kanyang anak, but God sees them. Amen. Ganon din po si Joseph. Noong nasa prison po siya, di ba? Yung kanyang mga kasama, nag-interpret siya ng dream, nung baker, nung butler, no? Yung butler. Ang sabi nila, pag nabalik kami dyan sa hari, sasabihin ka namin. Aba, ang tagal, nakalimutan. Until, nung talagang nagkaroon sila ng idea nung nanaginip yung paraon. Diba? Seemingly, he was forgotten, but God remembered him. God knows him. David was forgotten in the sheepfold. Okay? So God sent Samuel to find him. Nung maghahanap po ng papalit kay Haring Samuel, pinaghanap ng Diyos hindi Samuel, Saul. Si Haring Saul, naghanap si Samuel. At of course, ang pinakita ni Jesse, yung mga mamacho, yung mga matitipuno at magagwapong kanyang mga anak. Ang sabi ni Samuel, ito na siguro, pero sabi ng Diyos, hindi. Ang tao tumitingin sa panlabas, pero ako'y tumitingin sa puso.
Wala ka na bang ibang anak? Ang sabi ni Jesse, wala na, yan na. Nakalimutan niya yung anak niya nandoon, nagbabantay ng mga tupa. Ay, oo nga pala, yung isang anak ko, itang metong, pa siguro, no? Yung isa, yung nagbabantay ng yung parang, siya ba? But he was chosen to be the next king. God remembered David. No? Nandoon lang siya. Hindi siya dinadala sa pakikipaglaban. Parang walang kabuluhan yung kanyang gawain. But God promoted him because He sees his heart. Amen? Doon sa kanyang ginagawa. Alam nyo, mga kapatid, no? Whatever we are doing, let's just always worship God, thank God. Ano man yung gawain natin, no? I-nurture natin yung ating mga pusong mahalin natin ang Diyos. Okay? And David became a man after God's own heart, even though he made a great sin, but he was still forgiven. Okay? Ano ang katotohanan makikita natin? When people forget you, God sees you. Number 2, you can redeem, God can redeem what others has broken. Pwedeng tubusin ng Diyos yung kinalimutan ng tao na gawin para sa iyo. O di ba? See how special we are? Amen. Ganyan tayo ka-special. Ang Diyos mismo ang nakakaalala sa atin. Tamar's life seemed ruined. Wala na. Tapos na. She has suffered loss. Nawalan siya ng 2 asawa. She was so disappointed. And she was given a broken promise by Judah. Okay. So ano ang susunod pong kwento sa nangyari kay Tamar? Dahil sa hindi tinupad ni Judah ang kanyang pangako, noong namatay ang asawa ni Judah, at si Judah po ay aalis sa kanilang lugar at ipapagupit yung kanyang mga sheep, nabalitaan yun ni Tamar. Nakaisip siya ng idea. Nagsuot siya ng bagong damit at tinakpan niya yung kanyang mukha. Nagbihis siya, tinakpan niya yung kanyang mukha. At nagpwesto po siya kung saan dadaan si Judah. At nung dumaan si Judah, akala ni Judah siya isang patutot or isang prostitute. So nung makita ni Judah, dahil nakatakip yung kanyang mukha, kinausap siya if he can go into her. At pinayagan po ni Tamar, no? Without even recognizing who this woman is. Hindi niya alam kung sino yung babaeng ito. Okay? Dahil wala na siyang asawa, siya ay magliliwaliw. Ano? At alam niyo po, nung binabasa ko ito nung una, lalo na nung bata po ako, sabi ko, pangit naman ng babaeng ito. Sabi ko, anong ginawa niya? Nag-deceive siya ng lalaki. Sabi ko gano'n. But I don't really know the story. And somehow now I realized, ano. And then, pagkatapos po, yung iyong tungkod at yung pamigkis mo, iwan mo sa akin. Pag binigay mo sa akin yung mga kambing, ibabalik ko sa iyo yung mga gamit mo. Okay, sige. Pumayag siya, ibinigay niya. And then, umalis na po si Judah at hinabilinan yung kanyang mga alipin na ibigay yung mga kambing na ito doon sa babae, doon sa dinadaanan doon. Okay? At kunin ninyo yung aking mga gamit sa kanya. So pumunta naman po sila doon. Hindi nila mahanap yung babae. Nagtanong-tanong po sila, nasaan na yung babaeng patutot doon sa dinadaanan? Sabi nila, walang ganun dyan. Wala. So nagbalik sila. Sabi nila kay Judah, wala. Hindi namin mahanap. Ang sabi naman ni Judah, oh sige, pabayaan na. Huwag nyo nang babanggitin. Sa kanya yan na yung mga gamit ko, pero wala na kayong babanggitin sapagkat nakakahiya. At nabalitaan ng mga tao na buntis si Tamar. Ang sabi nila kay Judah,
yung manugang mong si Tamar, buntis. Siya'y nagtaksil. So, pinatawag siya ni Huda para sunugin at patayin sapagkat siya'y nagtaksil. Pumunta po si Tamar. Dala niya yung singsing, yung tungkod at yung pamigkis. Sabi ni Huda, bakit mo yan ginawa? Sabi niya, itong nagmamay-ari ng mga gamit na ito yung ama ng aking magiging mga anak. Judah was so surprised. Talagang umiyak si Huda. Ang sabi niya, ang babaeng ito ay higit pang matuwid kaysa sa akin. Bakit niya sinabing matuwid si Tamar? Sapagkat ang pangako o yung lahi niya ang magpapatuloy o nagpatuloy ang babaeng ito mula sa kanyang mga unang anak. At gumawa pa siya ng paraan para yung kanyang lahi hindi mabura sa kasaysayan. Isinacrifice niya yung kanyang sarili. Hindi lamang pita ng laman, subalit it is a sacrifice for the fulfillment of the genealogy. Hindi niya alam ni Tamar na eventually magiging kabahagi siya ng mga lahi ni Kristo. But she was considered by Huda more righteous. At doon sa binasa natin, okay, ang anak nila ay si Perez at si Zerah. Yung kambal, ano? So, parang ganun lang. Parang ganun lang yung kwento niya. Pero, napakaganda ng naging buhay ni Tamar. Maaring tayo, niisip natin, ganito na lang, pangit na lang, period ng buhay ko. Okay, hanggang yung contribution ko, hindi ko na magagawa. O yung mga bagay na ability ko, hindi ko na ma-fulfill. Kapatid, God is still writing your story. Sabihin mo sa katabi mo, God is still writing your story. Amen. One of the greatest truth in the scripture is that God is a redeemer. Siya yung manunubos. He does not merely heal wounds. Hindi lang niya pinapagaling yung ating mga sugat. He transforms them into testimonies. Yung mga masasakit, mapapait na ating mga karanasan, sugat ng kahapon, hindi lang pinapagaling ng Diyos. Subalit nagiging mga patotoo ito ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. He transforms it. Kung nagiging testimony, ibig sabihin, pati yung buhay natin ay patuloy pong ina-align, itinutuwid po ng Panginoon. Romans chapter 8 verse 28 reminds us that in all things God works for the good of those who love Him. Okay? Gumagawa ang Diyos ng nagkakalakip-lakip or ng mabuting bagay doon sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Hindi po lahat ng bagay mabuti. Tama ba? Hindi ibig sabihin, na-born again ka na, lahat magiging mabuti na. Hindi po. Mayroon pa rin mga hindi, lalo na sa panahon natin ngayon, o yung bagyo, naghila ng isa pang bagyo, at isa pang bagyo, at hanggang dyan ka na lang, huwag ka nang maghila. Tama na yan. Kota na yung tubig. Diba? Tapos yung Senado, diba? Senado, pabayaan na natin sila. Yung parang, may mapipili pa ba ako? Parang wala. Abstain. Diba? Parang, paano na yung mga anak ko sa future? But still, amen, God sees. Nakikita niya yung mga sitwasyon. Hindi lang yung problema ng bansang Pilipinas, hindi lang ang problema ng society or ng kapaligiran natin. Meron ka pang mga personal na problema. Napilit na tumatarak sa puso mo, kapatid.
Just place it in the hands of our God. Amen? God sees us. So, ang Diyos ay gumagawa po ng mga mabuting bagay. God works through all things. Gumagawa ng mabuting bagay sa ating mga sitwasyon sa kasalukuyan. He is turning it into our good. Tamar's story teaches us that when people meant for your setback, God can use it for your setup. Okay? Parang mapahiya ka o parang tapusin ka, but God is using it for your setup. Kapatid, mahalaga yung patuloy nating pagtitiwala. Nagkamali ka o nagkamali sila sa iyo, nagkasala ka o nagkasala sila sa iyo, napakahalaga. Yung respond natin ay patuloy na magtiwala sa next story of our life. Amen? There is a next story. There is a plot twist. And God is making a beautiful plot twist in our lives. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. He works all things for our good. Huwag tayong susuko. Magpatuloy tayo. Patuloy tayong makinig sa Holy Spirit. Lord, what's next? Lord, ano ba yung nais mong gawin ko po? Kaya nga napakahalaga po ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Patuloy tayong binibigyan ng tamang direksyon. Even though in those times, Tamar doesn't know. Hindi niya alam. But God is working in her life. Okay? What seemed like a dead end becomes appointed or divine appointment. When it looks like rejection, it becomes redirection. No? Palagi yang nababanggit sa atin. Rejection means the things that we experience na rejection, it is not real rejection, it is redirection. Iniiba ni Lord. So nasara ka dito, ibig sabihin merong mabubukas sa iyo dito sa lugar na ito. Amen. So number 3, God can place you in a story bigger than yourself. Akala lang natin, hanggang bahay lang tayo, tagalaba lang, tagalinis, tagaluto, tagaalaga ng mga bata, tagatinda ka lang, ganito. But God can make us a bigger story. He can place us in a bigger story, just like Tamar. Okay? Ganun, noon lang nabanggit ang kanyang pangalan. Doon sa Old Testament. But every time we read the book of Matthew, we come across the name Tamar in the lineage of Jesus Christ. Amen? Is that not a big story? Okay? Maging descendant mo, yung Savior of this world, yung tagapagligtas ng mundong ito. Okay? So think about that. The woman who was rejected, the woman who's forgotten, the woman who was sidelined, her name is now forever recorded in the scripture. Not because of her power, not because of her position, but because of God's grace. Dahil sa biyaya ng Diyos, Tamar could not see it. Hindi yan nakikita ni Tamar. But God was writing a bigger story, though her son Perez, through her son Perez came. Perez, then Hezron, then Ram, then Boaz, then David. From David comes Jesus Christ. Amen. Imagine niyo nga, Lord, gaano kaya kaganda pa yung nagiging istorya ng buhay ko. Alam niyo po ako noon, talagang ayaw ko mag-asawa ng pastor. No? Siyempre, nung nag-asawa ko ng pastor, ang isip ko, mag-aalaga ako ng anak ng pastor. Okay? Ganun lang. At nung sabi ko kay Bishop, Dear, ikaw lang yung tinawag. Ako hindi. Sampid lang ako dito.
Grabe. Grabe pong kaliit ng utak ko talaga noon, no? Buti transform ni Lord. Dear, sabi ko, sampid lang ako sa calling mo. Asawa mo lang ako. Dito lang ako. At least itong mga anak kong ito, palalakihin ko sila sa gabay ng Panginoon, magiging mabuting citizen of the Philippines. Yan palagi sinasabi ko. Akala ko pang 5 anak lang yung kaya kong i-disciple. But God has other story. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. The Lord chooses and He enables. Anong alam kong magsalita dyan? Wala naman akong alam. But it is the grace of God. It is the power of God. It is the strength that comes from God that can make us a good story, a bigger story. Hindi mo wag nating sabihin, hindi naman ako si Bishop, hindi naman ako sa... Just give your best in whatever gift you have. Promotion comes from the Lord. Amen. Promotion comes from the Lord. Tanggalin natin yung mga nagdi-distract sa atin upang patuloy tayong maging tapat sa Diyos. Okay, so anong katotohanan dito? God's purpose for you, for your life, is often bigger than what you can currently see. Mas higit na malaki yung purpose ni Lord sa buhay mo. Higit doon sa nakikita mo ngayon. Diba? Sabi ko nga, yung mga anak ko, 5 yan, no? Good citizen of the Philippines. Yun lang ang nakikita ko. Yun lang ang kayang ng aking kaisipan. But God has a great purpose. Amen? So paano natin ito mai-apply sa buhay natin? Paano natin ito isa sa buhay? Number 1, so we have to really respond properly when life sidelines us. Respond properly. Number 1, refuse to let bitterness define you. Don't be bitter, but be better. Amen? Rejection can make you bitter or better. Choose to be better. Huwag kang maghinanakit. Huwag kang maging negative. Itapon lahat ng pait. Hindi ka makakawala dyan kung hahawakan mo, kung i-review mo dito, kung in-nurture mo dito. Surrender all bitterness to the Lord. Amen? Surrender all bitterness. Kasi pag may bitterness ka, lahat ng makita mo, may pait. Diba? Ay, siya. Sa akin? Parang lahat. Pangit. But when you respond the way what God wants us to, nakikita mo, purpose ni Lord, opportunity. Yung kwento po ni Pastor Zay, no, na nabangga po siya ng isang tricycle nga ba? Okay? Kung ano yung bumper niya, sira. Nung bumaba siya, sabi niya, can I pray for you? Pinag-pray po niya yung mag-asawa. No? At tinanong ng mag-asawa, saan church po ba kayo? Sa Christ in you po. Sige ba, okay lang, huwag yun nang bayaran. Siyang na-damage, pero he made that an opportunity to show the light of Jesus sa mag-asawang ito. Then came Sunday, nag-church na po yung mag-asawa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Parang grabe naman to. Di ba? We pray na, Lord, your protection, your etc. But pag merong nangyayaring hindi mo inaasahan na hindi magandang bagay, let the light of Jesus shine. And let us be the salt. At sa oras pong ito, maraming salt. Ay, hindi. Joke lang po yun. Yung salt kasi, pag umuulan, natutunaw. Pero nandyan lang sila. Joke po. Sorry po. I don't mean anything. So you see, no, marami pang mga kwento na hindi maganda,
Pero the way we respond will determine a great future ahead of us. Amen? Naku, yung taong ito, ba't ko ba naging kapitbahay? Ayoko. Diba? Aba, may purpose si Lord. Diba? That is the purpose of our lives. To go make disciples of all nations. Dinan mo na yung dinang tinolang bubukal, tang manyaman. Lalo na king maulang panahon. Amen. So, kung ano man yan, kapatid, na pinagdadaanan mo ngayon, na ang hirap-hirap, minsan pala, pagtutuwid yan ni Lord. Amen? Kaya ka nahihirapan kasi dapat umalis ka dyan. Dito ka. Tama po ba? Okay? So, these things should make us better. Don't be bitter. Amen? Even don't be bitter towards God. Yung iba, hey Lord, pebore mo. Every Sunday, hindi nga ako nag-absent eh. Every care group, nandyan ako sa care group. Ba't ganito yung nangyari sa akin? Let us not even have to ask God. Just ask, Lord, what is your purpose? Lord, na anong purpose mo? Amen. Number 2, refuse to quit on God's promises. Okay? Patuloy pa rin magtiwala. Parang hindi nangyayari sa akin yung the Lord, He will supply every need that I have. Parang hindi nangyayari na He is my Jehovah Rapha. He is my healer. Meron pa rin akong karamdaman. Just keep on receiving and believing the promise of God that by the stripes of Jesus, you have been healed. Kahit masakit pa yung nararamdaman mo, yan yung sinasabi ng salita ng Diyos, I am healed in Jesus' name. Hindi ko questionin yung pangako ng Panginoon. Sapagkat sa lahat ng bagay, merong layunin ang Diyos. At talagang malalampasan natin yung lahat ng bagay na yan. Okay? So yung mga salita ng Diyos, sige, i-apply. Sundan. So what we see in the end, a better life. Amen? An unaligned life. Yung buhay na itinuwid ng Panginoon. All for His glory. Oo, nagkakamali pa tayo. Tama ba? Sinong hindi na nagkakamali dito? Ikaw be? Ay, hindi. Tinaas lang niya. Minsan nga yung intention mo, sa feeling mo tama, pero mali pala. Nagkamali ka pala. But God is doing something good. His promises are sure. Amen? Totoo ang mga pangako. And last is, nasaan na ako? Refuse to believe your story is over. Gandito na lang ako. Hanggang dito na lang. Sayonara. Sayonara. Hanggang dito na lang, parang hindi ko na kaya. Let God be the final authority of our lives. Amen? If God is still breathing life into you, He is still working. Habang humihinga pa po tayo, gumagawa pa ng mabuti ang Diyos sa kwento ng ating mga buhay. Amen? So just like Tamar, let our lives be healed by the promises of God. Be healed by the purpose of God. Spirit, soul, and body. Okay? Katawan mo, isip mo, puso mo, spirito mo. May problema. But let's put our lives in the hands of God and trust Him. Amen? There are people maybe listening today, you feel forgotten, you feel abandoned, overlooked, rejected, or delayed. The Holy Spirit is saying, I have not forgotten you. The world may have wronged you. The world may have moved on. People may have overlooked you. Doors may have closed. But heaven still knows your name.
He knows your name. He knows your name. Sabihin mo, God knows my name. Heaven knows my name. Kilala ka. Kilala na ka ng banwa. Kilala na ka ng Diyos. Amen? Eh, da ka man kilala, itang siping mong balik, 20 years na kayong magkapit-bahay, hindi pa rin niya matandaan yung pangalan mo. Pero ang Diyos, palagi niyang naaalala ang pangalang yan. Amen? Sabihin mo, Lord, thank you po. Thank you, Lord. He looks over us. Binabantayan ka ng Diyos. Your season is not yet over. Your purpose still alive. Your story is still being written. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Sa umaga pong ito, let God heal the pain. Heal the wound. Siguro every time we've been hearing this, God heals. Nagpapagaling ang Diyos. Nag-aayos ang Diyos. But if you will not let go of the pain, if you will not let go of all bitterness, if you will not let go of the sin, if you will not let go of pride, you will just be circling all around. Parang yung mga Israelites, dapat 14 days. Pero dahil they are so disobedient, 40 years silang nagpaikot-ikot dun sa wilderness. Kasi hindi nila binibitawan yung disobedience and pride sa kanilang buhay. Nung panahong yun, yung lahat ng hindi sumusunod, tinatanggal ng Diyos, pinapatay ng Diyos. Subalit yung kwentong yun, tinapos na ni Jesus doon sa cross. Yung lahat ng nagkasala na nagtiwala kay Kristo, binigyan ng buhay na walang hanggan at ng kapatawaran. At tayo yon. Amen? Kaya nga, kung ano pa ang nais maghatak sa atin pababa, o maghatak sa atin upang bumagal, yung ating paglapit, pagsunod, yung pag-fulfill ng Diyos sa purpose ng buhay mo, ano man yan, bitawan mo sa paanan ng Panginoon. Just give them to the Lord. Lord, I let go of pride. I let go of this sin. I let go of this bitterness. I let go of this anxiety. I let go of this worry. I let go of this fear. I let go of this selfishness. And let your will be done in this life. Hallelujah. Perhaps you have allowed rejection to define you. Perhaps you have allowed disappointment to silence you. Wala na lang, tahimik ka na lang. Because you're so disappointed. Perhaps you feel like Tamar, waiting but forgotten and overlooked. Today, bring your wounds to Jesus. Bring your disappointments to Jesus. Bring your burdens. Bring your burdens to Him. Bring your broken dreams to Jesus. The same God who redeemed Tamar's story can redeem yours. The same God who placed her name in the lineage of Christ can place His purpose upon your life. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God.